Kasi ito nadadawit ito si Ako Bicol Party List Saldico. Sabi niya, nasa Amerika siya nagpapagamot. Pero pag pilitin daw siyang makauwi dito or pilitin daw siyang makapag-resign, mag-resign bilang congressman, hindi na mapipilit na humarap, attorney, sa Kongreso. Tama ba yun, attorney? Hindi ko makita ano ang basis doon sa sinasabi niya. Hindi siya pwedeng mapilit kung halimbawa mag-resign siya bilang congressman. Pag nag-resign kasi siya ganito yan. Pag nag-resign ka, o pag congressman ka, hindi ka pwedeng pilitin ng Senate. Oo, totoo yan. Pag congressman ka, hindi ka pwedeng pilitin ng Senate mag-appear sa kanila until sa tinatawag nilang interparliamentary courtesy. Yes. Oo, pagrespeto sa kapwa mambabatas. So, hindi ka nila pwedeng pilitin. Pero, pag hindi ka na congressman, walang dahilan para i-invoke mo yung interparliamentary courtesy. Kasi isa ka lang ordinaryong mamamayan. Pwede kang pilitin ng Senate o ipapatawag ka nila sa kanilang investigation. Pwede yan. Ganun. Wala ka ng dahilan para sabihin mo pang wag akong ipatawag. So, hindi ko makita saan doon yung kanyang, saan yung reasoning doon. Okay. So, anyway. So, haharap talaga siya. Sabi nga ng iba, ang nasa kanya daw ang lahat para malaman ano ang katotohanan. Okay. Nasa kanya yung susi. Nasa susi. Pero ang dami kasing allegation ngayon. Dito. Pero ito lang yung very, very accurate. Lumalabas kasi lahat ng papel ay doon patungo sa kanya. Oo, ang pag-point. Kung kaya siya ngayon ang iniipit, ang nakakasaklap dito ay maraming binabanggit dito na ibang mga tao. Sa congressmen ang lumalabas meron daw 66. Pero ngayon bumubis, anong araw ba ngayon? September 28. Meron na bang binanggit na mga congressmen? Yun. Parang ito lang sa Senate lang marami, attorney. Pero itong si Saldico, ito lang yung mainit dito sa Senate. Kasi bumubis tama si Saldi. Kasi gusto kasi nilang ipitin ngayon. Gusto kasi nilang gamitin si Saldi to point doon kay Speaker. Yun ang dahilan bakit nilang iniipit to. Yun ang ginagawa nila. Kaya mayroon malinis si Speaker, parang gano'n, attorney. Hindi, gusto nila kasi ipitin na behind this scam daw ay si Speaker. Okay. Kaya ang nangyari, naglabas sila ng testigong itong sundalo. Marine. At nang ilabas itong Marine, nung una, na sila, may nagpo-point na kay Speaker. Pero nang tingnan na ngayon ng mga taga-legal, mga legal mind, sabi nila, hindi ka panipaniwala. Parang show lang ito. So, meron kasi nakikinabang. Una, ang nakikinabang dito, alam natin, yung grupo ni Vice President Sara. Okay. Pag itinuro si Speaker, ang tuturo yan direct to Malacanang. Okay. So, babango itong Sara? Yes. Sila ang makikinabang yan. Okay. Ganun yan. Banggaan ng yung issue dito kay Speaker Martin Romualdez sa Malacanang. Minsan nga nagka-problema, attorney, yung sabi nga parang may problema yung relasyon natin ni Speaker at saka ng executive, Presidente Bongbong Marcos. Kasi nung pumutok itong flood control project, parang sabi ni Castro, Press Officer Claire Castro, na walang hindi dapat ilagay yung sisi sa Malacanang. Dapat nandiyan sa Kongreso. Yes, nabanggit yan. Pero nabanggit yan ni yung Undersecretary Bersamin. At saka ni Executive Secretary, yung bagay na yan. Pero pag titingnan mo yung nangyayari ngayon, in fairness naman, parang wala akong nakikita na nagkakaroon ng hindi magandang relationship. Kasi mismo yung anak ng presidente na isang congressman, si Saldi Marcos. Ano bang ngalan niya? Congressman Marcos, yung nakababata. Okay naman ang relationship niya with kanyang uncle. Okay naman sila doon. Ang nakakatawa lang dito ay ini-insist ngayon kung sino mang grupo yan, itong to connect
kay speaker ang itong nangyayaring flood control. Yun. Kasi instead niya ang tao maniniwala, with all due respect, ay tuloy naging katawa-tawa ang situation na parang imposible ang nangyayari. Again, with all due respect. Sino bang mga lawyers ngayon? Kita niya yung percentage of lawyers, lalo doon sa mga tatawag na mga fair lang, yung walang silang mga saan sila, walang grupong sinasabihin nga doon sila sa support. Almost lahat po ay umaagis doon sa testimony ni itong si retired Marine. Dami kasi inconsistent doon sa kanyang sinasabi. Salaysay lang kanyang pinapatunayan na siya daw ay ganito, siya daw ay ganyan. Less than a month, bigla siyang pinahahawak ng 1 million. Naging bodyguard. Samantala, matagal ng mga ganit, alam natin anong pag ganitong mga laking pera, ay hinahawakan to ng mga trusted for 10 to 20 years na mga empleyado. Siya a month pa lang, biglang kagad nakapasok sa isang 1 billion na bit-bit. Ganun ka, napaka-imposible. Tapos 3 times a week, ang sabi niya, tapos 3 beses lang siya nakasama. Kahit ulit-ilitin natin ng 3 times a week, imposible. Mayroon dun sa mga 10 hanggang 20, makakasama siya. O sana, kung totoo yun. At wala siya maipakita. Tuloy, ang sabi ng iba, ano ito? Mayroon talagang trying to pinpoint kay speaker, kaya gagawa ng paraan, pero walang maipapakitang support. Ito yung masaklap dito. Ang mangyayari ngayon, Bombo Beans, ang masaklap. Hindi natin malam kung ano ang totoo, ano ang sinungaling sa patuloy pang investigation ng Senate. Pag ganito ang takbo, na basta lang may papasok, magsasalaysay, wala man lang mapakitang ebidensya. So ito yung tapos papaniwalaan na. Ito yung makakalito ngayon sa nangyayaring investigation. Kung sino-sino lang yung mga pumapasok kasi itong si Marine na witness attorney may kinanta na naman. So invite na naman. Pag minsun ta dito, miminsun sa dito. Invite. Pag-invite, itong ipin-invite attorney magsasalita na naman. So ang mangyayari yung Bombo Beans, yung investigation, magiging wala na siyang credibility. Yes. Yung mga nauna na investigahan attorney, wala na. Wala na. Yes. Kasi nandito na tayo. Marami na po tayo. Parang pumasok na. Ay, nako. Halimbawa, with all due respect po, we are using always with all due respect. Just po sa mga supporters ng anong partido. Pwede nating ma-verify yung sinasabi ni FM na January 2024 pa lang ay ginagawa ng bahay niya at walang tao doon. Pag napatunayan ng mga media na totally walang tao doon sa bahay ni FM noong 2024, January pa lang, samantalang deliver sila noong December. So ibig sabihin, wala, patay talaga lahat ang testimony bagsak talaga testimony itong si itong si sundalo. So, pero pag napatunayan naman na ginawa pero nung December bago mag-December natirahan na. So, maglalabas ito si speaker ang nagsisinungaling. Sa ganun. Napakasimple lang pong bagay lang yan. Doon pala tayo sa dalawa. Pero ang pinakasabi nga ng ibang mga legal mind, kahit hindi legal mind, yung mga computer expert lang, nasabi nila, hindi naman may CCTV yan. May CCTV yan bawat. Nakita yung mga nangyayari, may mga patayan, may mga nangyayari mga aksidente, may mga CCTV nakakahuli. Wala pa tayong CCTV. Sa Kabaturan Dos Ligas. Attorney, may tanong dito. Vince, tama nga, sabi, sometimes you must have to bend the law in order to please the people. Sa tingin mo, attorney, tama ba ito? Sa niyong fight ng Senator Tulfo. Salamat. Okay. Actually, Bombo Vince, yung kung doon tayo tututok sa issue na yon, yung sinasabi ni Tulfo, pwede naman siguro yung kagustuhan ng tao masunod bago yung batas. Yun. Ang issue kasi doon, ganito, may ginawang batas ang ating pong gobyerno na itong Congress and Senate, gumawa sila ng batas yung tungkol po sa tinatawag na witness protection. Okay. So kung gusto maging isang witness protection, under itong tinatawag na pwede ka maging vital witness for the prosecution, ito yung ikaw ang dapat sa nasa civil procedure o criminal procedure
ng ito'y inano ng Supreme Court. Una, ikaw yung pinaka-least, meaning ikaw yung pinaka-least guilt. Compared doon, hindi ikaw yung mastermind. So, tapos walang ibang evidence ang nakikita ang prosecution, but rather yung testimony ng itong magiging witness, ang siyang paraan lang upang ma-convict itong the rest ng mga akusado. So, kadalasan marami ito sila. More than one. Ito yung ginagawa ngayon ng government to prosecute itong mga involved sa corruption. Naghahanap sila ngayon ng isang testigo na magka-collaborate at magtuturo sa mga mastermind. So nakikita nila itong mga engineer at itong mga contractor upang ituro itong mga involved na mga corrupt government officials o politicians. Ngayon, tama yung sinasabi. Ano bang essence ng ginawa yan? Kasi nang gawin ng batas na yan, ang nasa isip ng Supreme Court at ng ating pong gobyerno ay yung criminal o hold up o robbery o rape na pag walang ibang testigo, kasi marami silang nagkakaisa sila, kadalasan magbabarkada, meron silang pinatay, meron silang ni-rape, meron silang robbery with rape o homicide. Ang isa doon, kadalasan yung lookout o yung driver, ang ginagawang testigo. Dito, walang involved dito na pera. Ito yung pagtuturo lang kung sinong akusado, sinong involved, sinong behind, sinong mastermind. At itong mga lookout, itong mga driver, mga kasama, sila nagiging witness. So, walang money involved dito. Pero dito kasi, ang involved dito ay multi-billions na case na graft and corrupt o malversation ng public funds. So, ang pagkakaiba dito, doon sa pure criminal, at ito naman ay criminal with involved billions of pesos. Okay. Sabi ni Remulla, ang isang kaso, after conviction, usually pag file mo ng kaso, nasa na yan, civil procedure namin, 111, Rule 111, Rule 110 and Rule 11, sabi doon. Pag file mo ng criminal, kung tamang pagkaka-recall ko 30 years ago, pag file mo ng criminal, ay kasama na doon ang civil case. So, once convicted ka, doon sa tayo dito sa Revised Penal Code, pagka-convict sa'yo ng isang kasong criminal, ay magiging kasama doon ang liability o civil damages. Na ito ang babayaran mo. Ibalik ang pera na ninakaw mo. Yan. At sinasabi dito ni Secretary Remulla, kung hihintayin natin ang conviction bago ibalik ang pera, ay baka wala tayong makitang pera na. Matagal pa. So nagkaroon sila ng argument dito ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, hindi, ang sabi ng batas, hindi kailangan ibalik ang pera. Ang importante ay pwede kang maging isang testigo kung walang ibang testigo. Tama si Marcoleta. Tamang-tama kasi yun ang sinasabi ng batas. Kasi ang iniisip noon ay tungkol sa criminal, robbery with rape, robbery with homicide, murder. Totoo yan. Kidnapping with murder. Ito, sabi ni Remulla naman, ito ay tungkol sa malversation that involve billions. Bakit? Kung gusto nila maging testigo para hindi sila makulong, ay ibalik muna nilang pera, ang mga ninakaw nila, at pwede kayo makapasa. Kasi doon may papakita nga kayo ay sincere. Maging isang testigo. Okay. Yan ang pagkakaiba. So, pumasok ito si Tulfo. Sabi ni Tulfo na baka pwede i-relax yung batas. Yan ang ibig sabihin doon ni Tulfo, hindi exactly na i-relax yung batas. Ang sabi ni Tulfo, baka pwedeng unahin ibalik ang pera bago ang maging isang testigo. Yun lang ibig sabihin ni Tulfo. Not exactly na wag natin sundin muna ang batas. Opo. Hindi ka doon ang kanyang literal na meaning. Iba lang po ang pagkaka-interpret po ninyo. Ang ibig sabihin ni Tulfo, sumasang-ayon siya doon sa sinasabi ni Secretary Remulla. Bakit hintayin natin ang conviction? Baka nga walang pera. Ba't hindi natin unahin pagsingil ng pera bago sila maging isang testigo? Yun ang ibig sabihin po ni Tulfo. Pero kung titingnan naman natin yung sinasabi talaga na bakit hindi natin i-relax yung batas para sa kagustuhan ng tao, nangyayari po ba yan? Yes, Bumbo Beans. General rule, hindi pwede po masunod ang gusto ng tao at ang batas ay magiging set aside na lang. Batas muna bago sa kagustuhan ng tao. Otherwise,
Pag masusunod ang gusto ng tao, ay chaos po yan, gulo. Pero in certain instances or circumstances, ang tao ang nasusunod kaysa batas. In what occasion? Ito mga revolution. Okay. Change of government. Usual po, ang constitution ay nire-relax. Yung batas ay nire-relax dahil ang mismong tao ay nag-a-aplas upang yung constitution, yung governance ay umaabuso na po, abusado na, gusto nang palitan. Yan po ay nasusunod. Tulad ng nangyari noong kahit saang bansa, yung hindi kinikilala ng mga tao yung eleksyon, hindi kinikilala ng tao yung governance kasi sabi ng tao, corrupt na masyado. Nangyayari po yan in mga revolution. Yun. Anyway, attorney, balikan ko dito in fairness kay former Speaker Martin Romualdez, no? Sa personal mong opinion, gaano ka panipaniwala ang mga testimony former Philippine Marine Sergeant Orly Gutesa sa pag-ugnay kay former Speaker Martin Romualdez? Bombo Vince, no? As a lawyer, ang isa pong as a lawyer, kasi hindi sa dumaan ng cross-examination. Hindi dumaan ng cross-examination itong si retired Philippine Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Ibig sabihin ng cross-examination, hindi siya hindi siya na dumaan sa katakot-takot. Hindi nasala. Nasala sa yung tatawag na cross-exam. Yung tinatawag, inisa-isa yung mga sinasabi niya ng mga lawyer. So, dahil doon, malaya siya nakapagsalita anong gusto niya. Kaya yung mga loopholes, yung mga gray area, hindi niya na may pailuwanag. Kasi ito kasing investigation ng Senate, ang ginagawa lang naman nila, hindi naman sila court, ay ang kanilang naman ay in aid of legislation. Ganun lang purpose nila. Pero pag dumaan yun doon sa tinatawag na cross-examination, ay iisa-isahin na siya doon kung paano niya narating itong situation. Una, ano magkakolaborate sa kanyang testimony? Sino magkakolaborate sa kanyang testimony? Anong hard evidence ang pwede niyang i-prove, i-support? Mayroong mga CCTV ba? Ganun yan. May mga CCTV ba? May yung mga logbook. Meron yan. Dapat meron siya. Tapos meron siyang group chat. Sinasabi pa niya. Pero wala siyang maipakita. Yung problema kung na-left na siya doon, attorney, sa group chat. So, wala rin siya mapakita doon ng mga supporting documents. Tapos itong ang dami niyang yung mga kasamahan niya na doon sa kanyang diba pag isa kang empleyado, meron kang SSS, Pag-ibig, ano pa yan, mga membership. Wala rin siya ditong maipakita. Sabihin natin may ipakita siya, Pero ang question pa rin doon, sa ganung mong katagal pa lang, o bago ka pa lang sa trabaho, basta-basta na lang ba pagkakatiwalaan ka ng billion of pesos? Ganun na lang. Tapos, kasi itong testimony niya, Bombobins, wala nagko-collaborate. Ito ang masaklap. So, tapos ang nasaklap pa ngayon, Bombobins, itong issue pa ngayon na fake, yung kanyang affidavit, in what way? Bakit niya ginawang fake ang kanyang notarial? Anong reason bakit siya magpupunta ng isang fake? Ang daming kakilala mga lawyer, ang daming mga siguro mga kamag-anak, may kilala kang lawyer. Attorney, sabi dito, attorney, di ba natakot yung nagnotaryo doon sa affidavit na madawit din? Salamat, attorney. Okay. Bombo Vince, yung sinasabing hindi ba natakot? Baka natakot yung nagnotary, kaya parang pinasinungan na sa kanya ito? Ang mangyayari kasi niyan, kung ikaw ay gagawa ng isang testimony, meron yan matatawag ng mga lawyers na nagtatanong-tanong. Ito bang mga affidavit ko, pag ipinunta ko to doon sa court, doon sa Senate, kailangan ba itong mayroon notaryo o wala? Imposible naman kasi gagawa ka ng, sabi nga ni defensor, mayroon ng prepared na affidavit. May malilit lang na mga inconsistency, pero meron nang ginawa na, mabitbit ipinakita sa kanya. So nangangahulugan, may gumawa talaga na abogado. At ang abogado na yon, imposibleng hindi nag-advise kung saan siya magpapanotaryo. Imposible. Ang laki ng Metro Manila. Ang laki ng Manila. Punta ka lang doon sa may malapit doon sa Quezon, doon sa Manila City Hall. Ang dami mga law offices doon. Bakit hindi siya nakakita ng isang lawyer?
Pwede ka rin pumunta ng Office of the Prosecutor. Doon ka magpapanotaryo. Kasi subscribe and sworn to. Kung tawag namin to, URAT. Pwede rin doon. Ang nakakapagtataka lang dito, Bumbo Vince, yung kanyang, daw hindi yan makaka-affect doon sa kanyang testimony, pero ang kanyang personality, bakit itong meron siyang fake na hawak na notaryo? Pwede siyang, malit lang na bagay lang yan, kasi ganito yan po. Kung nagsinungaling ka sa isang bagay o sa isang portion, paano ka papaniwalaan na itong the rest ay katotohanan? Yun. Kasi nagsinungaling ka na. Ito yung masaklap dito pag sinisira yung kredibilidad ng isang testigo. Aside from those, wala ka pang maiturong other evidences na magsusupport doon sa allegation mo. And yung common sense na isang bago ka pa lang, may bibitbit ka ng milyon. At ang worst dito, itinuturo mo ay yung Speaker of the House na si Martin na nakatira sa isang exclusive na subdivision sa Pilipinas na bago ka makapasok doon, ay tatawag muna ang guard sa bahay, may tao dito papuntungo sa inyo. May CCTV at logbook yan. So, lahat yan ay dapat ilabas kung mayroon. Pag wala kang may pakita, talagang paano paniniwalaan? Yun. So, nang sabihin ni Martin Romualdez FM na Speaker of the House na walang tao doon ang ginagawa, which is under renovation. Siguro hindi siya magsasalita naman kasi alam niya na lahat nakatutok sa kanya. Yun. Pag ang nakakaano nito Bumubis ay in fairness, may bigat yung sinasabi ni Speaker na yung bahay na yun bakante, ay imposible doon ka magdi-deliver. So mismo, ang daling interviewin ng mga pupunta lang sa guard yung pumunta lang sa guard yung sa administrator ng subdivision, yung mga media para i-verify kung totoo ang walang tao. So, makikita mo na yung Bumbo Vince, yung pagkakaiba ng testimony between this and collaborated ito. Kasi ang burden of proof ngayon ay nasa kay Marine. At ang worst nito Bumbo Vince ay kanya lang salita ang pinapaniwalaan natin ngayon. Okay. Nadamay na lahat yung mga pinagsasabi niya. Oo, attorney, di ba? Kumbaga, kung isa yung sinungaling doon, parang damay na lahat. wala namang masama Bumbo Vince kung i-mention niya ang mga pangalan nito na may katotohanan. Okay. Ang masaklap nito, nagsasalita siya nang wala siyang maipakita na ebidensya. Nalala mo Bumbo Vince na in one occasion may binanggit ang isang engineer na tungkol sa isang undersecretary na patay na. May binanggit doon na patay na. Ang sabi ng isang congressman during siyang presiding siyang chair committee, sabi niya na huwag kang magbanggit ng patay. Kasi nasa rules namin yan. Huwag mong banggitin ng isang patay, dadamay mo isang patay kasi hindi niya kayang sagutin na ang mga allegation mo. Ganito yan. So parang ganito nangyayari din. Ikaw, ang tanging testimony mo lang, ngayon ang ginagamit mo upang sirain itong lahat na wala kang may pakitang evidence. Correct. Nakakatakot po. Anyway, attorney, anong motibo ni former Philippine Marine Sergeant Orly Gutesa upang mag-submit ng sinumpang salaysay na fake daw notaryo, attorney? Bumbo Vince, no? Honest to goodness. Kung titingnan mo ngayon yung mga persons behind sa kanya, ay with all due respect, ay connected sa mga Duterte. Yan po ang yung nasa likod po ngayon ni kay Master Sergeant Orly Gutesa ay identified po na grupo ng former President Duterte. Mike Defensor. Si Mike Defensor. Yes, Marcoleta. So related sila doon. Yun na nakakalungkot doon. Dahil doon sa kanilang background na humahawak sa kanya, ay tuloy napapansin, itong, are you supporting for this investigation or tinitake advantage nyo yung issue upang palalain ang situation kunwari para at the end of the day, sasabihin na corrupt itong administration at mas mag-resign na para yung agenda ninyong iupo itong Vice President
kasi yun ang tao galit na sa ganitong situation. Yung pala, gawa-gawa lang yung mga testigong ganito. Yun na po nakikita po ng iba. Again, with all due respect, yung iba. Kasi kung fair po itong pero again, pwede mangyari, Bombo Vince, na yung humahawak itong grupong ng mga DDS, itong Duterte group, kasi pwede na sabihin wala kaming tiwala doon sa ongoing na nangyayari, o doon sa Department of Justice, o doon sa ICI, wala kaming tiwala. Pwede lang sabihin yan. Pero with the current situation, Bombo Vince, na lahat ng tao nakatutok doon, and the President itself mismo nag-expose ng ganitong baho, yung kanyang baraha, iginambol na niya yung kanyang pagiging presidente, knowingly na siyang unang affected. Bakit ka magtitiwala doon sa grupo na kahit doon yun din sila ay may ongoing issue ng korupsyon? Correct. Na alam naman natin lahat ano nangyayari. So, ang nakakatakot dito na anong motibo mayroon si Orly? Ang nakikita ko, paano kung isa siyang phone lang ng isang chess na ginagamit lang din. Yun. Oo. Kasi, Bombo Vince, no? Sinasabi kasi niya dito na, again, nakakatakot niya, Bombo Vince. Salita, walang support. Walang masama, i-expose ang isang corrupt. Walang masama, sabihin anong katotohanan. Ang masama dito, Bombo Vince, ay kung magbanggit ka ng marami na wala kayong mapapakitang ebidensya at idadamay po kahit sino, ito nakakalungkot. Kasi ang tanong ngayon, saan patungo ang investigation? Baka nga bukas, iba naman ang ibanggitin. Then, bago matapos ang September o bago matapos ang October, ay magbanggit pa ito ng 100 pangalan. Ang mangyari nito tuloy, ang taong Pilipino ay malilito na. Totoo na ba ito mga binabanggit o baka lahat sila ay puro lang siniraan? Yan. Anyway, Attorney Neil, binawi ni former